Yan, good morning. Ito pa yung ibang mga kasama natin. Sister Weng. Ba? Dito pala si Ate Weng. Welcome back to Philippines. Yan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hininga ng buhay na kung saan, Lord, ay binigay niyo po sa amin upang kami ay nakapagpuri, pasalamat sa inyo, Panginoon, lalo na, Lord, sa umagang ito, na kung saan, Lord, kayo ang siyang aming dinadakila, Panginoon. Salamat, Lord, sa protection na binibigay nyo sa amin, lalo na, Lord, sa panahon na ito, Panginoon, ng mga nagdaang araw, Lord, yung tuloy-tuloy na pag-ulan, Panginoon. Salamat dahil nandiyan kayo, Panginoon, na patuloy na gumagabay sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, dahil nandoon kami patuloy na nagtitiwala sa inyo, Panginoon, sa lahat ng mga pwedeng mangyari at sa maaaring mangyari, Lord, ay kayo lang mga siyang nakakaalam, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At salamat din, Lord, sa Family Connect namin kagabi, Panginoon. Napakasarap talaga, Panginoon, na kung saan, Lord, as we gather, Panginoon, through fellowship, Lord, sa isa't isa, ay mas nagiging strong, Lord, yung aming relationship as a body, Panginoon, as a church. Nandoon, Lord, yung pag-ibig namin sa isa't isa, Panginoon. Mas nagagawa namin yung mas gusto namin gawin, Lord, lalo na kami mga kalalakihan, Panginoon, na nagkakaroon po kami ng spirit of boldness, Panginoon, sa isa't isa, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa patuloy na ginagawa niyo, Lord, sa amin as a body, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Ganoon din, Lord, patuloy din namin tinataas sa inyo yung nalalapit naming 30th anniversary, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, na excited na kami, Panginoon, sa pwedeng mangyari at maaring mangyari, Panginoon. We ask for your guidance, your wisdom, Lord. Lalo na, Lord, kay Pastor Jesse, Panginoon, sa mga ninanais niyong ipagawa sa kanya at gagawin namin, Panginoon, as a church, Panginoon. We know, Lord, na ang kadakilaan nyo ay talagang sapat, Panginoon, sa loob ng 30 taon, Panginoon. Kaya kami ay patuloy na kikilos at gagawa na ayon sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kami ay patuloy na nagkakaroon ng pagkakaisa, Panginoon, na maipahayag, Lord, ang inyong mga salita, lalo na, Lord, sa aming mga pamilya, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kaya sa aming paghahanda, Lord, we ask for your provision financially, Lord, sa mga bagay na dapat po namin bayarin, Panginoon, during our anniversary, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa provision niyo, Panginoon. At ikaw din, Lord, ang gumabay sa mga maaring mga guest speaker namin, mga guests, Panginoon. Even, Lord, sa mga magpe-perform, Panginoon, we ask for your protection, Lord. Na ngayon pa lamang, Lord, sa kanila mga ninanais gawin, Panginoon, we ask for your wisdom, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng magpa-participate, Panginoon, during our anniversary, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At ganoon din, Lord, patuloy din namin tinataas sa inyo ang aming mga pastor, Pastor Jimmy, Pastor Arnel, Pastor Jesse, Lord. We ask for your patuloy na gabay sa kanila, Lord. Lalo na, Lord, sa kanila mga pisikal na pangangatawan, Panginoon. We ask for your strength, Lord, na ibigay niyo po sa kanila physically, Panginoon. At gabayan sa anumang kanilang mga ginagawa, lalo na, Lord, sa kanilang mga pagdadrive, Panginoon. We ask for your protection, Panginoon. Even, Lord, sa kanilang family, we ask for your protection, your provision, Lord, sa kanilang mga needs, Panginoon, sa family, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa provision niyo, Panginoon. At kung ano man, Lord, kung kanilang mga desire, Panginoon, na pwedeng gawin o makamit, Lord, sa kanilang buhay, ikaw, Lord, ang magpuno nito, Panginoon.
Alam po namin, Lord, na kayo lang ang kanilang pwedeng sandigan, Panginoon, ang kanilang buhay, Panginoon. At walang pwedeng magbigay nito para sa kanila, Panginoon, bagkus kayo lamang, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa aming mga pastor, Panginoon, maging sa kanilang pamilya, Panginoon. At ganoon yung Lord, tinataas din namin sa inyo kung sino man, Lord, mga kapatiran namin na dumadaan sa anumang mga pagsubok, Lord. Lalo na, Lord, this during rainy days, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na i-provide nyo, Lord, yung kanilang mga needs, Panginoon. Kung ano man yung kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Salamat, Lord, sa protection na binibigay niyo po sa kanila. Kung sila man ay dumadaan sa anumang pagsubok, Panginoon, sakit, Panginoon, kakulangan, o maging sa kanila mga emosyon, Panginoon. Kayo, Lord, ang siyang kumilos at mag-provide, Panginoon. Alam po namin, Lord, na may paraan, Panginoon, para sa inyo, Panginoon. Dahil wala pong imposible sa inyo. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo sa bawat kapatiran namin na dumadaan sa iba't ibang pagsubok, Panginoon. We ask for your healing, Panginoon, your provision, Lord. Even comfort, Panginoon, sa kanila. Kaya maraming salamat, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, dalangin namin na kayo ang siyang aming mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon. Ingatan niyo, Lord, yung mga kapatiran namin na padako pa lamang sa mga oras na ito. At sa aming pagpupuri sa inyo, Panginoon, hayaan niyo na maipahayag namin, Panginoon, kung ano kami, Panginoon, at kung paano po namin kayo papurihan, Panginoon, ng kalakip nito, Lord, ang aming buhay, Panginoon. Kaya sa umagang ito, hayaan niyo na magpahayag kami ng pag-iibig namin sa inyo, Panginoon, ng aming pasasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, sa umagang ito. Ay binibigay namin sa inyo lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Sadya pong napakabuti ng ating Panginoong Hesukristo kasi napakabuti niya, sobrang labis ng pagmamahal niya sa atin kasi inalay niya ang buhay niya para sa atin, nagpakasakit, pinako sa krus na matay para sa kalayaan natin sa ating mga kasalanan. Kaya karapat dapat siyang pasalamatan at pagpurihan. Kaya tayo po tayong lahat, Amen. kantahan po natin siya. Yes. Purihin ang Panginoon! Hallelujah. Kamatayan ay Di inalintana, nakumong lahat ang kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ay inalay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na, na gusto na lahat
kusang yaman, hirupok at ingatan. Wanag ng araw at kalawakan, walang hanggang katapusan, ang biyaya mong nakamtan. Purihin ka, purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos ko na lahat ng pagdurusa. Sa tuwang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Sa tuwang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Oh Diyos, purihin ka. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Sa tuwang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Ang ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Sa tuwang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Purihin ka, oh Diyos. Hallelujah. Oh, purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Salamat, Jesus, dahil sa ginawa mo sa krus. Kaya ngayon ay nakatayo kami dito sa inyong harapan. Panginoon, dahil sa dakilang biyaya mo, meron kaming kakayahan na lumapit sa iyo ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, na dahil dyan, kaya kami napalapit sa iyo, Panginoon. Salamat po dahil wala kami maipagmamalaki sa sarili namin. Hindi kami magaling, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang napako sa krus. Dahil sa ginawa mo, Jesus, kami pinalaya mo. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, patuloy mo kaming ilapit sa iyo, Panginoon. Huwag kaming mawalay sa iyo, Panginoon. Yan po ang tugon ng aming mga puso. Yan pong dalangin namin, Lord. Ikaw ang aming kailangan, Panginoon, sa buhay namin. Mga kapatid, minsan pa, ating pong itaas ang ating mga puso, ang ating mga kamay sa Panginoon sa umagang ito. Bilang pasasalamat sa Kanya, bilang pagpupuri sa Kanya. Salamat, Jesus. Salamat, Ama, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat.
Tunay kang dakila, Jesus. Salamat, Ama. Lapit mo sa'yo, nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko, tanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko, hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo, yamang higit pa sa mundo. Kahit manalayo, ako'y ligapin mo. O ikaw lamang, ikaw lamang. Jesus, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Minsan paawitin natin sabay-sabay. Ilapit mo sa'yo, hindi na malayo. Muling handog ang buhay ko, pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko, ikaw ang nais ko.
makilala ka, ang mapalapit sa iyo, ang maranasan ka. Yan po ang nais namin. Thank you, Lord. Minsan pa po, mapalapit sa iyo. Awitin po natin minsan. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Magaling ka ngayon at magpakailanman. Magaling ka ngayon at magpakailanman. Salamat, Jesus. Sa iyo lahat ng kapurihan, Panginoon. Sa umaga nito. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pwede na po tayong maupo, pansamantala. Thank you, Lord. Amen. Magandang umaga po sa atin. Morning. Bagamat malamig, maulan, ay tayo ay nagkatipon sa lugar na ito. Wala tayong newcomers, pero meron po tayong isang kaibigan na bumibisita. Siya po ay matagal na naming nakasama. Actually, siya po ay isang backup singers nung way back 1990 something like that. Okay? And nagulat kami dahil nandito siya ngayon, and let's welcome her, Sister Weng or Sister Rowena. Thank you. And nice ka namin ipag-pray, please come. And alam nyo, siya ay isa sa mga faithful nating manggagawa nung araw. Agape pa, yeah, wow, Sister Weng. And thank you so much for serving with us ng mga panahon na yon. Alam nyo, Sister Weng ay isang dakilang nanay at masigasig na naglilingkod kasama namin nung nagsisimula pa yung church. At salamat, Sister Weng, at sinamahan mo kami. At nagkataon na itong August ay anniversary ng church, 30 year na tayo. And ikaw ay naging bahagi. And so we would just like to pray for you. Siya po ay nanggaling sa Amerika at bumibisita lamang po. So patuloy nating ipag-pray siya. Please extend our hands, tanda ng pagkakaisa. Let's pray for Sister Rowena. Lord, isa pong karangalan na makasama po namin muli ang aming kapatid na ito na matagal namin hindi nakasama, Panginoon, pero Ikaw ay lagi niyang kasama, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na nakasama namin siya nung mga panahon na yon ng paglilingkod sa iyo, pagsamba, pagsisilbi sa maraming tao, Panginoon. Lord, nakakatuwa dahil nang makita mo muli siya, Panginoon, na ito nagpapatuloy, Panginoon, samantalang maraming pinagdaan ng pagsubok, pero nanatiling tapat dahil sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, we pray for Sister Weng na patuloy mo po siyang pagpalain ang kanyang sambahayan, Panginoon. Lord, salamat sa pag-iingat mo sa kanyang pagbisita dito, Panginoon, at maging sa kanyang pag-uwi, Panginoon. Ikaw ang patuloy na maggabay, magbigay ng protection, Panginoon, at patuloy siyang lumakad sa iyo, patuloy na magkaroon ng pagkauhaw sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, nakikita mo po yung hangarin ng kanyang puso para sa kanyang mga mahal sa buhay. Nakikiisa po kami, Panginoon, na ang kalooban mo po ang mangyari, Panginoong Diyos. Minsan pa, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sister Weng, God bless ulit. Good to see you. Pastor Jimmy. Good morning po. Manalangin po tayo. Father, we thank you for this morning. Salamat po, Jesus, sa iyong presensya na aming kasama ngayon. And Lord, pinapanalangin po namin ang aming bansa. And we pray, Father, for your protection, Lord God, sa aming bansa.
We pray, Father, for your protection sa aming mga namumuno, Panginoon, mula sa presidente hanggang sa mga barangay captains and purok leaders, Panginoon. Father, we pray, Lord, na let your will be done in our nation. Sabi sa iyong salita, Panginoon, ask of me and I will give you the nations. This morning, Panginoon, we ask for this nation, ang aming bansang Pilipinas. And we pray, Father, pour out your Spirit upon this land. We pray, Father God, na in this land, Panginoon, may taas ang iyong pangalan. Your word says, Lord, that as we lift up the name of Jesus high, that you will draw all men unto you. So, Panginoon, we pray na habang itinataas po namin ang si Jesus sa aming buhay, Lord, that people will be saved. Families will be saved, Panginoon, sa aming bansa. And maging mga namumuno sa amin, our government leaders will be saved. Father, we pray for Olongapo City, Panginoon, and we pray patuloy, Panginoon, sa iyong pag-iingat. And Father, we pray for the wisdom sa aming mga namumuno sa amin. Sa mga pagkakataong ganito na may mga pagbabaha, Panginoon, give them wisdom, Panginoon, give them the ability. And also give them physical strength and protection, Panginoon, sa anumang harm, Lord, that would come their way, maging sa kanilang mga families. Father, we lift up the church of this city, the church ng mga close nearby towns, gaya po ng Pampanga, ng Bataan, ng SBMA. We lift up the church ng Subic, Panginoon. And we pray, Father, that you would bind us together. Pag-isahin mo po kami, Panginoon, and use us truly as one church. Ihayag ang iyong ebanghelyo, Panginoon, sa mga lugar kung saan kami naroon, Panginoon. Father, we pray na hindi kami kailanman mag-compete against each other, but we will work together to build your kingdom and your kingdom alone, Panginoon. Father, we lift up this local body, the Church of the Risen Christ. We pray, Father, na pag-isahin mo po kami, bind us together. Mga kapatid, please join hands as we pray for one another in this local church. And some of you need encouragement this morning. Some of you need this peace, maybe a touch from God, maybe healing. Let's just pray for one another. We need one another. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, salamat po, Panginoon, that you give us opportunities to pray for one another. Ito po isang karangalan para sa amin, Panginoon, that we can pray for one another. That we can talk to you, Panginoon, isa pong karangalan sa amin. Na kahit anong oras kami tumawag sa iyo, Lord, that you are there, you hear us. Na kahit anong hilingin namin, Panginoon, pinakikinggan mo. Father, we thank you that you listen and you hear our prayers. At tinutugon mo rin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. We give you praise, we give you worship. In Jesus' name, amen and amen. Good morning po sa inyong lahat. Welcome to this morning's service. God is good. Amen po. Sister Weng, nung last week lang pinag-usapan nga namin sa bahay. Kasi napag-usapan namin yung rabbit, yung pagkain ng rabbit. E pag naisip namin rabbit, naisip po kita kasi parang nag-business ka ng rabbit mo. So kung kayo po ay gustong kumain ng rabbit, tanungin nyo na lamang po si Sister Weng. So our announcements for this morning, as always po, please place your mobile devices on silent mode during the service. Walang mga announcements na ganito, no, Weng? Nung una, wala pa kasi yung cellphone, no? Magkakasama kami nun eh. So walang kailangan i-announce na silent mode. Our services are broadcasted on YouTube Live, also available po for download. Yan po ay nasa YouTube. Ang ating pong website is churchoftherisenchrist.net. Yan dyan po yung mga information, also yung ating mga email addresses ng pastors, as well as an email address para sa prayer requests. Find us on Facebook, and alam niyo naman sa Facebook yung mga announcements and pictures
yung mga selfie na mga pastors soon. Also, we broadcast our services live via our Facebook page. Our CRC Radio on Air, meron po tayong radio program. Actually, this morning's service will be broadcasted tonight sa radyo natin, Subic 91.1 Hot FM. And po ay every Sunday, 6 p.m. to 8 in the evening. And this morning's broadcast, the service will be broadcasted tonight. We also have a Subic Connect group every first and third Thursday of the month, 5 p.m. to 7 p.m. Last Thursday lamang po, meron kaming service at the LPMI building sa tapat po ng Subic Gym, Subic Zambales area. So if you're interested, if you're in the area of Subic on the first and third Thursday, get in contact with us para magkaroon po kayo ng added information regarding this. Our Sunday services are in the morning. Ito po yung Tagalog service from 8 a.m. to 9:30. Mamayang gabi po is our English service from 6 p.m. to 8 in the evening. This coming Wednesday night, meron po tayong service, 7 p.m. to 8:30 in the evening. And we will continue with the Lord's Prayer. This Wednesday, we'll be talking about Your Kingdom Come. So please join us on Wednesday night, 7 p.m. to 8:30 in the evening. Also, last night po, we had our Family Connect. That is every second Saturday of the month. And marami po kaming kalalakihan last night. We had 31 present last night. And mga kababayan, marami din. And then also the youth. We had a good time celebrating the goodness of God. So join us every second Saturday of the month for our Family Connect. Lastly po is our 30th anniversary. Ito po ay gaganapin sa SBEC or Subic Bay Exhibition and Convention Center. The theme is God Undeniable. Yan po ay next month is our 30th anniversary. So that will be on August 28, 4 o'clock in the afternoon. One service lamang po tayo. Wala na yung morning, wala na yung evening. We'll just have one service. It will be at 4 o'clock in the evening. And transpo will be available po from Harbor Point to SBEC. Now, if you want to join us and wala po kayong sasakyan, you don't have a vehicle, pwede po kayong sumakay at the Harbor Point. Meron pong ni-reserve na mga white FB or ano yung FB? Flatbed, yung mga Mitsubishi po. Aabangan po tayo doon sa Harbor Point. And ang charge po nila is 10 pesos only to get all the way to SBEC. And from SBEC, after the service, ihahatid muli po tayo sa Harbor Point for another fee of 10 pesos. So mag-ipon-ipon na po tayo ng 20 pesos for our anniversary. And that is courtesy of yung grupo po ng Transpo sa SBMA. And the pickup time will be 3 o'clock to 4 o'clock. So between 3 o'clock and 4 o'clock, there will be available sasakyan to take us to SBEC. Now, SBEC is not super far, pero in the afternoon, if it's hot, mainit, if it's raining, it's difficult. So we made this provision for you to get you there easy. Also, if you're late, may maghihintay pa pong mga sasakyan up until 4:30 in the afternoon. But please, yung window na 3 p.m. to 4 p.m., yun po yung dapat yung sakyan. Yan po ay 10 pesos again. It will take you there, and then from there, they will take you back to Harbor Point hanggang right after the service. It is only 10 pesos. Now, the reason why we opted for a 4 o'clock service is para po mas madali para sa akin din kasi meron po tayong curfew in Olonga po for minors like myself. 9:30 in the evening. May mga kumakalat po na ibang oras na 10 o'clock. But it's actually 9:30. I confirmed it with the office of the mayor. It's 9:30 actually. It's not 10 o'clock. So it's 9:30 for minors 18 and below. Meron kasing mga kumakalat na balita na 21, age 21. It's 18 and below, 9:30 in the evening. So for that reason, we made it easier on us. 4 o'clock po yung ating service ng Sunday, and it will end roughly 7 o'clock, 7:30.
The reason why medyo matagal kasi we have several guest performers, si Sharon Vicente Hernandez, kilala niyo naman po si, and then her brother David, and then we have Gab Ramos, and then we also have Casper from The Voice. Those two are from The Voice, and then we have Tata Delgado, yung pong tumutugtog ng saxophone will be with us, and then we have a guest speaker from, where is he from? Tennessee? From Tennessee, si Brother Keith Lindsay. Siya po yung in charge of Acts. I forgot. It's a mission organization. Acts po ang kanilang pangalan. So they will all be with us on that evening, or that afternoon. So it will be a day of celebration. Kaya medyo matagal ng konti. But we'll celebrate God's goodness and we'll have a good time. Yan po ay sa SBEC. That is August 28 at 4 in the afternoon. Regarding this, meron practice ang choir. Kailan yung practice? Next week. So if you have any questions regarding the choir, please talk to Pastor Arnel. Yan lamang po. Yes. Every Sunday of the month of Bale, as we always do, every Sunday of the month of August, yan po ay celebration natin. So first Sunday pa lamang meron ng magaganap. There will be some performances from yung mga dance crew natin, the singers and everything. So for the first Sunday pa lamang meron na po tayong mga celebration. And there is also a t-shirt available if you are interested for a souvenir t-shirt. Yan po yung souvenir t-shirt natin. It is a undeniable God that is available. 230 pesos. If you're interested, see Brother Marlon for that. Salamat po. Okay, thank you, Pastor Jimmy. And meron po tayong children ministry. Nasaan yung mga bata natin? So, konti lamang po sila. Anyway, patayuin natin sila. And bago po sila umalis, let's pray for them. Okay, let's pray for them. And let's pray for them. Lord, salamat po sa aming mga anak, sa mga batang ito, Panginoon. And we pray that you will bless them, Lord God, sa kanila pong pag-aaral ngayong umaga. Again, Lord, we thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige mga anak, lakad na kayo at punta dun sa third floor. Andun si Teacher Dale. Yan. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Kanina inaawit natin yung mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. And I hope na yun na po ang ating desire na mapalapit sa Diyos. Na kapag tayo ay napalapit sa Kanya, na ang Diyos ay maghahari sa ating buhay, sobra-sobra na matatakpan na tayo. Na ibig sabihin, wala na yung ating sariling kagustuhan, yung sarili nating mga pamamaraan, kundi ang Diyos ang nakikita. So much of God sa buhay natin na dumadaloy sa ibang tao. Yun ang desire ng aking puso. Na maging katulad natin ng Diyos. And the only way that we can be like God or like Christ is makapag-spend tayo ng time sa Kanya, makilala natin siya, and maghari siya sa ating puso. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Minsan pa, samahan niyo po ako sa pagdulog sa Panginoon. Diyos, maraming salamat po na Ikaw ay aming makasama sa umagang ito sapagkat sinabi mo, pinangako mo na kami, kapag kami ay tatawag sa iyo, kapag kami ay nagkatipon sa iyong pangalan, Ikaw ay naroon sa aming kalagitnaan. At Panginoon, maghari ka, mangusap ka, baguhin mo kami, Panginoong Diyos, ayusin mo ang aming buhay, sapagkat alam po namin, napakarami pang mga bagay na nakalaan para sa aming buhay, Panginoon. Nais po namin na makadaupang palad ka upang kami ay maging katulad mo, Panginoon. Nawa, katulad ni Juan Bautista na sinabi niya na higit na ikaw ang maghari at kami ay magpakumbaba, na ikaw ang
madakila at hindi po kami, Panginoon. Na ikaw ang makikita at hindi po kami, Panginoon. More of you and less of us, Lord God. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na minsan pa marinig ang iyong salita, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So, tinadalakay po natin for the last 2 months na ata about prayer. At tayo po ay magpapatuloy. I believe, habang nabubuhay po tayo, kailangan po natin matutunan ang panalangin. Kami po bilang mga pastor sa Tuwid-Tuwina, we will talk about prayers, kahalagan nito. And sa umagang ito, minsan pa, babahagi ko po sa inyo, hindi patungkol sa panalangin, kundi yung bahagi kung paano ang ating mga panalangin ay magiging epektibo, kung paano yung ating mga panalangin ay naapektuhan ng ating buhay. Minsan ay tatanong natin, bakit kaya hindi sinasagot ang aking panalangin? Di ba? Hindi niya ba nakikita ang aking pangangailangan? Minsan ganun tayo, no? Sa Panginoong Diyos, Lord, parang hindi mo ata tinutugon ang aking dalangin. Parang bang hindi mo nakikita yung pangangailangan ko. Parang bang hindi ka nagmamalasakit. Pero ang totoo, alam natin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Alam niya ang ating pangangailangan bago pa man tayo humingi sa Kanya. Before we ask of Him, He knows already yung ating pangangailangan. Napakaganda ng Panginoong Diyos na hindi siya manghuhula, hindi siya mag-iisip, kundi alam na alam niya na. At ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Sabi ng Panginoong Diyos, cast your burden upon me. Cast your cares upon the Lord, for He cares for you. Nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Kung ang pakiramdam natin ay hindi sinasagot ang ating mga panalangin at naisip natin na parang hindi siya nagmamalasakit sa ating buhay, sa ating mga pangailangan, kung yan ang ating nararamdaman, kaisipan, yan po ay hindi totoo. Yan ay kasinungalingan ng kaaway. Alam natin na ang Diyos ay tumutugon, nagmamalasakit sa atin. Katunayan, meron tayong kasiguraduhan na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, tayo ay Kanyang diringgin. In 1 John chapter 4, verse 5, verse 14, na we have this confidence that as we come to the Lord, He hears us. Dinidinig tayo ng Diyos. Naririnig tayo ng Diyos. At minsan ang sagot niya ay yes or oo. Or pinagkakaloob niya yung ating inaasam, yung ating pinapanalangin. At minsan naman ay hindi or no. Or sumasagot siya sa ibang kaparaanan na hindi natin inaasahan. Minsan iba yung tugon ng Panginoon sa inaasahan natin. Sapagkat nakikita niya ang lahat ng bagay. Alam niya yung anong the best para sa atin. Okay? At minsan, ang sagot niya ay maghintay. Na para bang we have to wait upon the Lord sapagkat may tamang panahon ang Diyos sa lahat ng bagay. May tamang panahon siya. Alam niya kung kailan ito ibibigay sa atin. Maging sasagot sa ating mga panalangin. Minsan, kailangan lamang natin maghintay. We have to wait. Siya ang tanging nakakaalam kung kailan ibibigay sa atin ang kasagutan. Kaya dapat tayong magtiyaga at maghintay. We have to wait upon the Lord. Alam nyo, ang panalangin ay napakagandang bagay, napakadakila, at napaka-misteryoso ang panalangin. Ito ay isang pribileyo na ibinigay sa atin. Totoo na kapag tayo ay tumawag sa Kanya, tayo ay Kanyang diringgin. Jeremiah 33 verse 3, madalas nating i-quote, di ba? Na kapag tayo tumawag sa Kanya, papakinggan niya tayo. Subalit, pakinggan niyo to, nakakalungkot at nakakapanghinayang kapag ang ating mga panalangin ay nahahadlang o nahadlangan at hindi umaabot sa ating Diyos. Okay? Ito ay ayaw mangyari ng Diyos.
at ayaw rin nating mangyari na ang ating mga panalangin ay mahadlangan o hindi makaabot sa dapat patunguhan. Meron akong tanong sa atin ngayong umaga. Ang panalangin ko ba o ang panalangin mo ba ay umaabot sa Diyos? O kaya, tila baka merong humaharang na para bang isang baradong kanal at hindi dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. I have a picture ng baradong kanal. Yan. Ito ay isang example lamang ng baradong kanal. And look at, tingnan nyo, di ba? Maraming nakabara dito. Maraming dumi. So therefore, yung tubig ay hindi makakadaloy ng maayos. And by the way, yung picture na yan, hindi po dito sa Olonga po. Nakuha ko lamang yan sa internet. But I want you to see na ang itsura ng isang baradong kanal. Ang katunayan, ito lang mga araw, may hinarap tayong mga baradong kanal. Nagbaha, di ba? And ayaw natin ng baradong kanal. Ayaw natin ng may humahad lang. Gusto natin malayang dumadaloy. But, ang ating mga panalangin ay maaaring maging ganito. Maaaring merong nakaharang at hindi dumadaloy ng mabuti ang ating mga panalangin. Ito ay nakakalungkot na bagay kapag ang ating mga panalangin ay nahahadlangan. And for the last years na kami nagtuturo, na kahit alam na natin ang panalangin, kahit ginagamit natin ang kanyang salita, kahit lagi natin sinasabi, in Jesus' name, meron tayong great faith, pananampalataya, at ito ay mataimtim tayong dumadalangin. Subalit, kung ito ay may mga bara na ahadlangan, ito ay nasasayang. Nasasayang po. Napakahalaga nito na ang panalangin natin ay hindi mahadlangan. Ayaw nating mahadlangan ang ating mga panalangin, di ba? Na when we pray to God, gusto nating walang harang, maririnig tayo ng Diyos. At maging ang Diyos mismo, nais niya na walang nakahadlang sa kanyang pagsagot sa atin. Diyos mismo, ayaw niyang merong nakaharang. Kasi gusto niyang sumagot, gusto niyang ipadala yung kasagutan sa atin, pero minsan may nakaharang, may barado. At kapag ang ating panalangin ay nahahadlangan, listen, ibig sabihin, hindi tayo nakakakonekta sa Diyos. We are not connecting with God kapag meron pong barado. Think about that. Kapag yung nananalangin tayo at merong bara, we are not connecting with God. And when we are not connecting with God, ibig sabihin, wala tayong matatanggap sa Diyos. Why? Kasi nga, may nakabara, may nakaharang. Napakahalaga po na yung ating panalangin ay umaabot sa Diyos at wala pong nakabara. Sapagkat pag may nakabara po, we are not connecting with God. At kapag hindi po tayo nakakonekta sa Kanya, wala tayong matatanggap. Apektado ang lahat. Katulad ng kanal na barado, apektado. Babaha, yung tubig magiging sagabal sa ibang tao. Gusto natin ang kanal ay dumadaloy. Ang panalangin natin kapag may bara, marami ang naapektuhan. So when we're not connecting with God, may harang, everything ay maapektuhan. Yung ating pagkanta, yung ating pagbibigay, yung ating pagsisilbi. Kapag may harang, therefore hindi nakakaabot sa Diyos. Imagine, kahit anong daming binigay natin, kahit anong ganda ng ating mga panalangin, kahit anong taas ng boses natin, hallelujah, at sumisigaw tayo. Pero pag may nakabara sa ating pag-ugnayan sa Diyos, sayang. Sayang. Paano tayo makakatanggap kung merong nakablock? Parang tatawag ka sa isang tao na nakablock yung kanyang number, paano mo siya makokontak, ma-reach? May nakaharang.
At minsan, dahil dito, pakiramdam natin o ng karamihan, ang Diyos ay napakalayo. At di maabot, at minsan pa, sasabihin ng iba, hindi ata totoo ang Diyos. Kasi hindi niya ako naririnig, hindi siya sumasagot. Pero ang totoo, may nakaharang. Totoo na ang Diyos ay nangako na kapag tayo ay mananalangin sa Kanya, tayo ay Kanyang diringgin. Subalit, totoo rin na may mga pagkakataon na kapag tayo ay nananalangin, ang Diyos ay hindi makatugon, hindi dahil sa siya ay bingi o maigsi yung kamay, kundi dahil may humahad lang sa ating mga panalangin. Hindi umaabot sa Kanya ang ating mga panalangin dahil may bara. Barado yung kanal. Again, kahit may ganap tayong pananampalataya, nagko-quote tayo ng scripture sa Bible, meron tayong fervent prayer, lagi tayong nananalangin, yan po yung mga tinuro namin. Pero maaari pa rin itong mahadlangan ng isang bagay. Follow-up question, ano ang nakakaapekto sa ating panalangin kung kaya ito ay nagiging epektibo? Anong bagay yung makakaapekto sa ating panalangin upang ito ay maging epektibo? Napag-aralan na natin lahat, pero meron pang mga bagay na makakatulong upang yung panalangin natin ay maging epektibo. Katulad sa sinabi sa James, the effective prayer. Or ano kaya ang nagiging sanhi upang ang ating mga panalangin ay mahadlangan o tila isang baradong kanal? Ayaw natin mangyari ito. So let's look at the Word of God. Kung paano yung ating panalangin ay wag mahadlangan. Si Peter in his writing sa book of Peter, 1 Peter chapter 3 verse 7, may mga binanggit siya patungkol ano yung maaring humadlang sa ating mga panalangin. Ito yung pamamaraan ng buhay natin upang wag mahadlangan ang ating mga panalangin. So may pamamaraan, there's a way of life, pamumuhay, na nagiging sanhi upang mabarahan ang ating mga prayers. At meron ding pamamaraan ng buhay upang ang ating panalangin ay hindi mahadlangan at umabot sa Diyos. At tayo bilang mga Kristiyano ay dapat sikaping mamuhay ng paraang di mahadlangan ang ating mga panalangin. Kasi sayang. Kahit mag-iiyak pa tayo, kahit i-quote na natin lahat ng scriptures, kung meron pong nakabara, sayang, nakakapanghinayang. Ang Diyos gusto niya tayong sagutin pero may nakaharang. Ang Diyos hindi po siya bingi, hindi po maigsi yung kamay niya pero may nakaharang. And sa Bible, in 1 Peter chapter 3 verse 7, makikita po natin. So, basahin po natin 1 Peter chapter 3 verse 7, ang salita ng Diyos. Verse 7. So, itong una natin makikita, ang payo ni Pedro sa kanyang mga tagasunod o sa mga Kristiyano. Verse 7, sabi doon, kayo namang mga asawang lalaki. So tayong mga husband, asawang lalaki. Manahan kayo may pangunawa kasama ng inyong asawa tulad ng isang mahinang sisidlan. Bigyan nyo sila ng karangalan sapagkat kapwa ninyo sila tagapagmana ng biyaya ng buhay. And this is yung last part, ito po yung tinutukoy ko. Sa gayon, ay walang maging hadlang sa inyong mga panalangin. So una, tayong mga kalalakihan, mga may asawa, yung ating panalangin ay maaring mahadlangan. Natutuwa ako dahil ito ay shinare din ni Pastor Martin. Brother Martin, kahapon po, kagabi sa Men's Fellowship. And he's talking about kaming mga kalalakihan. Kalalakihan, tayong mga asawa, kinakausap po tayo ngayon. Una, sabi doon, kayong mga asawa at lalaki, manahan kayong may pangunawa kasama ng inyong asawa, tulad ng isang mahinang sisidlan. Bigyan nyo sila ng karangalan, sapagkat kapwa nyo sila tagapagmana ng biyaya ng buhay. Bakit?
para pag tayo ay nananalangin, men, we pray for our family, we pray for our loved ones. Pero sabi dito, meron tayong pamamaraan ng buhay. And una sa ating may bahay, sa ating asawa. Sa gayon ay walang maging hadlang, walang maging bara sa inyong mga panalangin. Sa ibang translation, 1 Peter chapter 3 verse 7, yung FSB, ibig sabihin yan, Filipino Standard Version. Sabi doon, sa gayong ding paraan, kayong mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhan ng may paggalang inyong asawa, tulad sa mas mahinang kasangkapan. Sila'y inyong kapwa at tagapagmana sa kaloob na walang hanggang buhay. And ito ulit, sabi dito, gawin ninyo ito at walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. So men, napakalaki yung responsibilidad natin as men, as head of the family. Kapag tayo nananalangin, make sure na walang hadlang. Sapagkat kapag may hadlang, hindi po aabot yung panalangin natin. Sayang po yung pag-pray natin. So sa ating mga kalalakihan, may paraan ng pamumuhay sa ating asawa. Paraan na nagiging sanhi na nakakadlang ang ating prayers. At may paraan din ng pamumuhay sa ating mga kabiyak na makakatulong upang ang ating prayers ay maging epektibo. Ang Diyos ay may inilaang pamamaraang pamumuhay natin upang matulungan tayo sa ating pananalangin para hindi ito mabarahan. So there's a way of life, men, sa ating mga kalalakihan. Ang tamang pamumuhay ay nagiging daan upang tayo maging epektibo sa pananalangin. Yung pamumuhay po natin, mga kalalakihan, yung pakikitungo natin sa ating mahal sa buhay. At meron din namang maling pamumuhay na siya ring nagiging dahilan upang ang ating panalangin ay mahadlangan. Right living helps our prayer become effective, but wrong living, ganun din, helps our prayer become clogged or barado. Sabi noon, kung hindi tayo marunong umunawa sa ating asawa, unawain natin sila sapagkat sila yung mahihinang vessels o kasangkapan. So mga kalalakihan, challenge po sa atin to na yung ating mga may bahay. Minsan mahirap sila spelling, ika nga. Pero the Bible is encouraging us na unawain natin sila. Sapagkat sila yung mahinang kasangkapan. Unawain natin sila. Lawakan natin yung pag-unawa. Kung hindi natin pinakikitunguhan ng maayos, ibig sabihin, hindi natin pinagmamalasakitan yung kanilang kapakanan, then yung ating prayers po ay mahadlangan. So, unawain natin sila, pakitunguhan natin sila. Of course, sa mag-asawa, wala pong perfect na samahan. There will always be discussion or pag-uusap or even pagtatalo. But we, bilang mga kalalakihan, uunawain po namin dapat sila. Pakikitunguhan. At last, sabi doon, bibigyan ng galang at karangalan. So we should respect and honor them, mga kalalakihan. Sabi nga ni Martin, dapat i-maintain po natin yung pagliligaw, yung paggalang sa kanila. Hindi yung napasagot na natin, naging asawa na ay diyan ka na lang, ikaw ay sa bahay lang or whatever. Pero patuloy daw po natin silang i-respect, igalang, i-maintain po natin yung pagmamahal natin sa kanila. Sapagkat mga kalalakihan, kapag hindi po natin ito nagagawa, yung prayers natin, kahit anong galing natin, ay meron pong nakabara. Hindi po aabot sa Panginoon. Tandaan natin sila ay kapwa natin tagapagmana ng grasya ng Diyos. So itrato natin sila tulad ng pagtrato ni Jesus sa iglesia. So Jesus, mahal na mahal niya yung kanyang iglesia. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Lahat ay inalin niya. So ganun din po tayo dapat, mga kalalakihan, that we should love, respect, and honor, and understand yung ating mga asawa. Mahalin natin sila ng lubusan, unawain, pakitunguhan, at igalang. Tuwan-tuwa siguro yung mga nanay, mga may asawa dito.
Sige, sige pastor, i-preach mo pa yan. Sige. Okay. Lahat po tayo mga kalalakihan ay guilty dito minsan. But the good thing is, nakikita natin na tungkulin natin to, patuloy natin gagawin. Wala pong perfecto sa atin. Pero ipinapakita ko po dito na ito marahil ang nagiging bara sa ating mga panalangin kalalakihan. Pastor, nagawa ko ng lahat. Sabi mo may faith, kailangan may word of God, may taimtim. Lahat na, pastor. Pero sa bahay pala, ay kaaway mo si Mrs., hindi mo nire-respeto, hindi mo, everything. So kailangan po, patuloy po natin igalang ating mga kabiyak. Ayos ba mga nanay? Okay, tuwan-tuwa siya. Okay. Tayo naman. By the way, mga nanay, meron din po kayong tungkulin at hindi ko po muna yan ibibigay ngayon. Humanda kayo. Okay. Okay, so yan po mga kalalakihan. Inuna ni Pedro yung mga kalalakihan. Siguro dahil kasi siyempre, the head of the family ay siya yung talagang pintuan ng pagpapala ng Diyos and everything is in the head of the family, the husband. So kapag yung husband ay natalo ng kaaway or hindi nagagawa ng tama, apektado ang buong pamilya. So, inuuna po tayo. And then it goes down sa ating mga pamilya. Okay? So, pangalawa, and ito na, para sa lahat na to, kala nyo ligtas kayo mga nanay, mga kapatid, or whatever tayo. Pangalawa, mula sa kalalakihan, tinukoy ni Pedro ang lahat ng mananampalataya. So, ito na tayo. So, bata, kabataan, or ano man edad mo, ikaw ay isang anak, o namamasukan, or amo, ikaw ay isang boss, or meron kang mga tauhan, or manggagawa ka. Ikaw ay miyembro o leader sa church o sa komunidad. Alam nyo, meron tamang pamamaraan ng pamumuhay para sa bawat isa sa atin upang ang panalangin natin ay hindi mahadlangan. So hindi lamang si tatay, hindi lamang yung may asawa, kundi lahat po tayo actually. So narito po ang sinasabi ni Pedro. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 9. So sa pagbabahagi sa asawa, sa lalaki, pumunta siya sa pangkalahatan. So lahat po tayo dito. Sa katapus-tapusan, sabi dito, magkaisa kayo, magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid. Kayo ay maging maawain at mapagkaibigan. Verse 9, huwag ninyong gandihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama at huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, gantihan ninyo sila ng pagpapala sapagkat tinawag kayo upang gawin ito. At sabi niya, upang kayo ay magmana ng pagpapala. In other words, para matanggap natin yung answer ni Lord sa ating mga prayers. Upang tanggapin natin. Isa-isay natin, sabi doon, tayo ay dapat nagkakaisa. So kapag tayo ay may hidwaan, dapat hanapin natin ang daan ng pagkakaisa. Kung tayo nagkasala sa isa't isa, magpatawaran. Napakahalagang bagay po yun. So kahit anong galing natin sa prayer, taimtim, buong puso mong nilagay, pero kung meron kang kapatid na kahidwa mo or meron kang hinanakit, at hindi mo pa napapatawad o hindi ka pa humingi ng kapatawaran, pwedeng maging hadlang po yan. So hanapin natin ang pagkakaisa. Sabi doon, magdamayan at mahalan bilang magkakapatid. So, we will always be brothers and sisters in Christ, whatever happens. Magkakapatid po tayo. At dapat nagdadamayan po tayo, nagmamahalan. Tapos sabi doon, maging maawain at mapagkaibigan. Dapat palaban po tayo. Dapat wala po tayong kaaway. Wala tayong kagalit. Kung sakali may kagalit tayo, makipagsundo tayo. Mamaya mo, ang galing-galing natin dito sa church. Ang galing-galing natin kapag andyan yung mga brothers and sisters natin. Pero pag uwi natin sa bahay o kapag nasa school, nasa trabaho na tayo, ay iba yung ating pamumuhay. Meron tayong kaaway, meron tayong kinaiinisan. May nababasa ako sa Facebook, ang galing-galing dito, pero pagdating sa Facebook, may kaaway. May salitang hindi maganda. Brothers and sisters, yun ay magiging hadlang sa ating mga panalangin.
Huwag nating gantihan ng masama ang gumagawa sa atin ng masama. O umaalipusta sa atin. Sa halip sila ay gantihan ng kabutihan. I-bless natin sila, ipag-pray natin sila, gantihan ng kabutihan. Kapag ikaw ay nasabihan ng hindi maganda, gawan mo ng sapagkat sabi doon, sapagkat tinawag kayo upang gawin ito, to do good works. At isang reason why, upang makamtan natin yung pagpapala ng Diyos, upang dumaloy at hindi mahadlangan. At yun din ang sinabi ni Pedro ulit, inulit niya. Verse, ito ay sapagkat nasusulat, ang nagnanais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw. Gusto ko, yung mga prayers ko makita ko. Gusto ko makita ko yung buhay ko, buhay ng pamilya ko ay maging maayos. Kung nais nyo yan, sabi ng salita ng Diyos, kung nais mo to, dapat, sabi dito, magpigil ang dila mula sa pagsasalita ng masama. So yung ating salita, ipigilan natin sa pagsasalita ng masama. Kung wala din lang tayo masasabing maganda, wag na tayo magsalita. Minsan yung dila natin na nagpapahamak sa atin. Nagpupuri sa Diyos, pero itong dila din natin ang nagbibigay ng mga masasamang salita sa ating kapwa. Sabi niya, itigil. At sabi doon, ang kanilang labi ay dapat pigilin sa pagsasalita ng pandaraya. So minsan, may mga pandarayang lumalabas sa ating bibig. Pastor, Kristiyano tayo. Yes, Kristiyano tayo. Pero minsan, may mga pandarayang lumalabas sa ating bibig, kaya nga itigil daw natin. Sapagkat kung merong pandaraya, ito ay humahad lang. Verse 11, tumalikod siya sa masama at gumawa siya ng mabuti. Hanapin niya ang kapayapaan at ipagpatuloy. Seek peace. Hanapin natin yung pagkakaisa at ipagpatuloy po natin ito. And the reason why, sapagkat, sabi doon, saan yan? Sapagkat ang mata noon ay nasa mga matuwid. The eyes of the Lord are on the righteous. Sa mga matuwid. Sa mga taong gumagawa ng tama, mga pamaraang mabuti at tama. Ang mata ng Panginoon ay nasa kanila. Ang kanyang tenga ay dumirinig sa kanilang panalangin. So promise talaga ni Lord na kapag tayo'y nanalangin, dinirinig niya. But sabi doon sa mga matutuwid, sa mga taong gumagawa ng tama, sa mga taong iniingatan nila yung bibig nila na huwag makapagsalita ng hindi maganda sa kapwa. Okay? And sabi doon, ngunit ang mukha ng Panginoon, the face of God, ay laban sa mga gumagawa ng masama. Imagine yung mukha ng Panginoon ay laban or against those who do evil things. Mali yung, minsan yung pagtrato natin sa kapwa natin, yun na nagiging hadlang. And doing wrong is missing the point. Kapag hindi natin nagagawa yung tama, o kaya kapag ginagawa natin yung mali, hindi natin pupunto yung tamang nais ng Diyos. And missing the point is sin. Kasalanan po. Kapag hindi po natin nagagawa yung tama. And sabi ni David, if I regard iniquity or sin in my heart, the Lord will not hear me. Alam na alam ni David. Tayo rin, kapag mali yung ating mga pamamaraan, magaling tayo during Sunday, pero rest of the day ay wala na, kinalimutan na natin yung ating bibig, hindi natin iingatan. Then, sabi doon, ang mukha ng Panginoon ay laban sa atin. In other words, hindi niya tayo napapansin. Ibig sabihin, may humahad lang. At ito kailangan po ingatan natin ang ating mga dila. Ingatan natin ang ating pamumuhay. Kung merong pandaraya, pagkukunwari, at gumagawa tayo ng mga linggawain, ang mukha ng Diyos ay laban sa atin. At kapag ang mukha ng Diyos ay laban sa atin, paano tayo tatanggap sa Diyos? Kung ang kanyang mukha ay laban sa atin. Napakalungkot nito. And in Isaiah chapter 1 verse 15 to 7, Isaiah chapter 15
Yan. Sabi doon, kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. And this is God talking to His people. Diba sabi, Pastor, sabi mo, kapag duminig tayo sa Kanya, papakinggan niya tayo, papansinin niya tayo. Pero, bakit ito meron? Kasi nga may nakaharang. Sabi ng Diyos, kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. So ang Diyos, hindi tayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, every prayer meeting nandito tayo, prayerful or tapat tayo sa prayer natin, prayer life natin. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo papakinggan. Nakakalungkot to. And this is serious. Sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Yung time nila, marami na silang mga pinaslang. In other words, yung gawa nila ay hindi na tama. Marami na silang pinaslang, sabi ng Panginoon. Kaya ang panawagan ng Panginoong Diyos, linisin nyo ang inyong sarili at magbalik loob kayo sa akin. So repent and come back to me. Sabi niya, sa kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Imagine, sa harapan ng Diyos, minsan, ang kasamaan ay nandoon, sabi ng Panginoon, tigilan nyo. Sa aking harapan, kasamaan nyo'y inyong tigilan. In other words, kapag lumalapit tayo sa Kanya, meron tayong kasamaan, meron tayong mga maling gawain. Sabi ng Panginoon, tigilan mo yan, alisin mo yan. Sapagkat yan yung bumabara. Napakabuti ng Diyos sa atin. Sapagkat inuunawa niya tayo at binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Sabi niya, linisin niyo ang inyong sarili at magbalik loob kayo sa akin. There are times, sabi ng Panginoon, tigilan niyo na yung pag-aawit, pagsasamba niyo, tigilan niyo na yung pag-o-offering niyo. Bakit? Kasi meron silang mga bagay na hindi ginagawa. Merong injustices, merong mga pagmamaltrato, may mga pagsasalita na hindi maganda. This is serious, pero nangyayari po ito sa atin. Wala po tayong sino-sino, pero tayo lahat minsan, hindi natin alam ay minsan nangyayari ito sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon, magbalik loob kayo, linisin niyo ang inyong sarili. And verse 17, sabi doon, pag-aralan ninyong ng makatuwiran. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran. So napag-aaralan po. Pwede nating i-train ang ating sarili to do righteous things. Mga magagandang bagay. Nung hindi pa tayo na born again, yung pamamaraan natin ay pangit, di ba? May magsalita lang sa atin, gaganti na tayo. Pero nung na born again tayo, tungkulin natin na tayo'y pag-aralan natin yung ways of the Lord, yung pamamaraan niya. Pag-aralan yung gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan. Dapat patas. Wala po tayong pagtatangi. Minsan meron tayong pagtatangi. Favoritism. Meron tayong, ito mamahalin mo, ito hindi. Ito papakita mo na maganda, ito hindi. Sabi ng salita ng Diyos, pairalin ang katarungan. Ibig sabihin, lahat ng tao, tinatrato natin ng maayos. Tulungan ang naaapi. So we should help the hopeless, the helpless. And then ipagtanggol ninyo ang mga ulila, yung mga kailangan ng tulong, at tulungan ang mga biyuda. Yung mga kailangan talaga ng tulong. So again, ganito po ang nangyayari kapag may mali tayong pakikitungo sa ating kapwa. Una, sa ating may bahay. Pangalawa, sa bawat isa. Kailangan natin gawin ng tama, kailangan natin bantayan ang ating bibig, ang ating gawa. Kailangan natin maging tuwid, maging tama. James 16, sabi doon, the effective prayer of a righteous man. Yung righteous man, matuwid na tao, taong lumalakad sa katotohanan at tama yung kanyang pamumuhay, is an effective prayer. Yung kanyang panalangin ay umaabot sa Diyos, walang humahadlang. Righteousness. Church, kailangan natin ng Diyos sa loob ng ating buhay. Sa puso natin upang siyang mapamuhay natin. Yung heart natin,
dapat si Lord talaga ang naghahari doon. Sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. So kailangan natin si Lord na baguhin yung ating buhay sa loob. Kailangan nating patuloy na magpabago sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Talking about righteousness or being right with God, alam natin na lahat tayo ay hindi matuwid. Pero paano tayo magiging righteous before God? Of course, sa pamamagitan ni Hesus Kristo. We need the Lord Jesus Christ sa buhay natin. Kailangan natin magpasakop sa Kanya. Kung sarili natin, wala tayong katuwid. Subalit kay Jesus, magagawa nating maging matuwid, lumakad na may kaayusan, at kung magkagayon, ang ating panalangin ay walang magiging hadlang o bara. The good thing about yung baradong kanal, we can do something. Katulad kahapon, naglinis po ako ng baradong kanal. At nung natanggal namin yung barado, yung tubig ay malayang nakadaloy. Napakaganda. And sa buhay natin, kung meron tayong baradong bagay, kanal, the good thing is, we can do something. May paraan ng Diyos. Merong way of life na binabalik ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi doon, pag-aralan, gawin natin. And with the help of God, magagawa natin to. So that kapag nanalangin tayo, ay walang hadlang. Yun ang nais natin. Yun ang nais ko. Yun ang nais ng Diyos. Na kapag tayo tumawag, diringgin niya tayo. Pero may mga pagkakataon na nanalangin tayo, hindi umaabot sa Diyos sapagkat may pamamaraan tayo sa buhay natin na hindi tama. Isipin natin to. Think about ourselves. Tayo bilang asawa, paano tayo nakikitungo sa ating kapwa? Tayo bilang anak, paano tayo sumasagot sa ating mga magulang? Alam nyo tayo mga anak, hindi matatapos yung ating pagiging anak. Kahit tatay na tayo, kahit lolo ka na, ikaw ay anak pa rin. In other words, patuloy mong gagalangin, irespeto ang iyong mga magulang. Kaya tayo mga anak, kapag hindi tayo marunong gumalang, hindi tayo sa ating kapwa nakakatanda sa atin, yung prayers nyo po ay nahadlangan. Para sa ating lahat po ito. Kung ating pakikitungo sa trabaho, sa kaklasmate nyo, sa inyong kaibigan, isipin nyo, meron ba kayong hidwaan na hindi pa na-deal? Maaaring yun na nagiging hadlang. Meron ka bang unforgiveness? Meron ka bang sitwasyon na kapag nakikita mo si sister, para bang kumukulo ang yung dugo? Maybe meron dapat pag-usapan. Sabi sa Bible, mag-usap tayo, sabi ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, kahit napakaitim o napakadilim ng kasalanan mo, huhugasan ko yan. And posible po yun. And kapag po naalis yung bara sa buhay natin, napakaganda ng buhay. Hindi ko sinabing okay na lahat. Hindi. Dadaloy po yung pagpapala at magagawa po natin yung kalooban ng Diyos. So may magagawa po tayo sa baradong kanal. Ito ay kailangan nating linisin, baguhin ang sistema upang wag nang mabarahan. Ganon din po sa ating pananalangin. Kailangan itugma natin ang ating pamumuhay, yung lakad ng buhay natin sa katuwigan. Sa ating kapwa at wag mahadlangan upang wag mahadlangan ang ating mga panalangin. Patuloy tayong magpasakop sa Diyos, sa tulong niya, makapamumuhay tayo ng tama at matuwid. At dahil dito, matutulungan ito ang ating mga panalangin na maging epektibo. Epektibo, na umaabot sa Diyos. Yun ang nais ng Diyos ng mga panalangin. Siyasatin po natin ang ating buhay. Yuko po tayo lahat, pikit natin ang ating mga mata. Tignan natin ang ating buhay. Huwag po tayong titingin sa iba muna. Tignan natin ang ating sarili. Siyasatin natin. Ano nga ba ako nakikitungo? Yung aking pananalita, yung aking gawa, baka meron akong nagagawa na hindi tama. Meron akong naagrabyado. Meron akong nasalitang tao na hindi maganda. Allow the Lord to speak to you right now. Lahat po tayo. Again, kahit anong galing natin sa pananalangin, nakuha na natin ang lahat ng scripture. Sinabi natin may pananampalataya tayo.
pray tayo. Pero nakakalungkot kung yung ating mga panalangin ay hindi umaabot sa Kanya. Ngayong umaga, kinakausap po tayo ng Panginoong Diyos. Bawat isa sa atin, tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Nagsisimula po ang lahat sa kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Again, huwag mong sisikaping gawin ng tama ang mabuting bagay kung wala si Hesus Kristo. Without Him, we are nothing. In other words, kapag wala ang Panginoon, wala ang Kanyang tulong, wala po tayong magagawa. Don't try to change yourself sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. That's not the point. Ang punto natin ay yung katuwiran na nagmumula kay Hesus Kristo. Na kapag si Jesus ay nasa ating puso't isipan, then doing right is just a byproduct. Kaya nga lang yun ang problema, marahil si Jesus ay hindi tunay na naghahari, kung kaya ang naghahari. Nandun pa rin nakakapagbitaw tayo ng hindi magagandang salita. Kapatid, ang solusyon pa rin ay pagsuko sa Panginoon. Magsimula po tayo sa ating puso. Inawit natin, mapalapit sa iyo, O Diyos. Gusto nating lumapit sa Diyos, hindi para mabless o matanggap yung Kanyang pagpapala, kundi mapalapit tayo sa Diyos na tayo ay Kanyang babaguhin. Na we have so much of God na wala nang makikita sa atin kundi ang Diyos. Sabi ng tao, pambihira ka, may kakaiba sa iyo. Ikaw ay katulad ng Diyos amang nasa langit. Nangyayari yun sa isang kaugnayan sa Diyos. Tandaan po natin, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kailangan po natin ng Panginoon. Lord, we need you. Kailangan po namin. Hindi po namin kayang baguhin ang aming mga sarili. Lord, nakita po namin ngayon ang aming mga panalangin ay pwedeng mabarahan. May humahad lang, Panginoong Diyos. Kuminsan hindi ang kaaway, kundi kami mismo, Panginoon, ang aming mga maling, ang aming mga pagtatangi, ang aming mga pamamaraan na hindi tama, Panginoong Diyos. Lord, patawarin mo kami, tulungan mo kaming magpasakop sa iyo. Baguhin ang aming mga pamamaraan, Panginoon. Kami mga may lalaking asawa, Panginoon. Amin ang kahalagahan ng pagtrato sa aming mga kabiyak, Panginoon. At ganun din sa bawat isa sa amin, kami mga anak, patuloy naming igalang, pakitunguhan ng aming mga magulang, kahit na sila po ay may edad na. Ganun din ang aming kaibigan, ang aming mga kapitbahay, kasama sa trabaho, Panginoong Diyos. Lord, kung mali po ang aming mga pamaraan sa buhay, sabi sa iyong salita, hindi mo kami napapansin dahil sa hindi mo kami mahal, dahil hindi nagmamasasakit, pero dahil sa aming mga gawa, Panginoon. Dumulog po tayo sa Panginoon, humingi ng tawaran. At ang Diyos ay tapat na nagpapatawad. Salamat sa Diyos, napakabuti niya. Kaibigan, kung ikaw ay wala pang kaugnayan sa Diyos, doon nagsisimula ang isang napakagandang relasyon sa Diyos. Na kapag ikaw ay nanalangin, humingi ng tawad, kinilala mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ikaw ay inaari niyang anak. At bilang anak, dinirinig ka niya. Kapatid, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Isuko mo ang iyong mga kasalanan sa Kanya. At ang Diyos ay handang magpatawad at handang duminig. Gawin mo yan, kaibigan. At ang Diyos ay magsisimulang kumilos sa iyong buhay. At kung tayo naman, tila ba yung ating mga panalangin ay katulad ng isang baradong kanal, magbalik loob po tayo, linisin natin ating buhay. Anyayahan natin ang banal na Espiritu na siyang magbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng grasya upang ituwid natin ang ating pamumuhay. Nasa sa atin po. Nasa sa atin pagpapasakop. Salamat, O Diyos.
mo kami sa umagang ito. Opo, Panginoon, nais naming umabot ang aming mga panalangin sa iyo. Tulungan mo kaming magbago. Alisin yung mga barado sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mo. Minsan pa yun po ang aming awitin, dalangin. Mapalapit sa iyo. Maghari ka, O Diyos. Ngayon at magpakailanman. Tumayo na po tayo lahat. Hallelujah. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagbibigay sa Panginoong Diyos. Again, tulad ng sinabi ko, kung ang ating prayers ay hindi kumukonekta sa Diyos, may hadlang, then lahat ng bagay na maaari natin gawin ay maaring maapektuhan, maging sa pagbibigay natin. Kaya, Pastor, nagbibigay naman ako faithfully ng aking tithes and offering, pero bakit walang pagbabago? Now, alam natin yung ating pamumuhay po. And now we can give unto the Lord dahil nilinis po tayo, pinatawad po tayo ng Panginoon. Amen. So ihanda po natin ating mga sarili. Ibigay po natin ang ating ikapo at handog sa Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na magbigay sa iyo. Sambahin ka. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Malaya po tayo lumapit habang ang worship team ay umaawit. Hallelujah. Mapalapit sa'yo ang nais puso ko. Higit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Tumayo na po tayong lahat. And bago ko po ibigay kay Pastor Jesse, again, kung nais nyo ng panalangin, you want people na mag-pray po sa inyo, punta po kayo sa prayer room at mag-pray po tayo doon. Kung meron kayong urgent prayer or nais nyo may kasama sa panalangin nyo, sasamahan po namin kayo. And after this, we will go to the prayer room at ipag-pray po namin kayo. Amen? Meron po ba na nais ng prayer? You need prayer. Taas nyo po yung kanang kamay. Huwag po kayo. So lamang po namin malaman na meron kayong naisipin na langin. Meron? Taas ang kamay, please. Meron? Okay, so kung sakaling magbago yung isip nyo, nais nyo mag-pray, pupunta kami doon at nais po namin kayo ipag-pray. Amen? Pastor Jesse. Amen. Let's close in prayer. Father, once again, Lord, kami po nagpapasalamat, Lord God, sa salita mo, Lord God. Lord, for your word, your messages, Lord God, yung presence, Lord God, the presence mo, Lord God, that's always with us, Lord God. Over and over again, Lord, we acknowledge that without you, we are nothing. Without you, we can do nothing, Lord God. Continue, Lord God, to remind us of this, Lord God, of our need for you, Lord God, even or especially, Lord God, sa aming pong mga panalangin, Lord God. Help us, Lord God, not to pray religiously, but help us to pray, Lord God, from our hearts, Lord God. Help us to pray in a way, Lord God, that is pleasing sa inyo, Lord God. Hear our prayers, O God, we ask. Answer our prayers, Lord God. Let thy will be done. Lord, even as we go out from this place, Lord God, as we pray, Lord God, in our homes, Lord God, as we lift up our needs to you, Lord God, family, Lord God, as we lift up those that are sick, Lord God, we pray, Lord God, gamitin mo po kami, Lord God. Use us as we pray, Lord God. Use us to touch lives, Lord God, through prayers, Lord God, in the name of Jesus. Lord, we give you thanks for today na nakarating po kami lahat dito ngayon. Lord, thank you, Lord God, for the weather is clearing up, and we just pray, Lord God, continually for your protection over our nation, over this city, Lord God. All glory belongs to you. We love you, Father. We pray this, Lord, in the name of Jesus Christ, your Son. And everyone says, God bless. Salonga po.